You're not even secretary trying hard copy that all. Moros! Nakatiis na kapag tumitingin sa babae. Tapos bakit? Sagot ko sa kanya, reaction nakatiis na kapag nakikita ng babae, tititig. Tapos titingin sa ibang bagay. Tapos kung type niya, tititig siya ulit. Yes. Diba? Tapos titingin siya ulit. Kung type niya rin, kung type niya pa rin, diba? Titingin siya ulit. So, and so on and so forth, depende yung gano'n mo ka-type yung babae. Tapos bakit eh, kasi lahat tayo, like, nagiging documentary, you know. Kasi babae. Mahirap kasi ito. Nalala ko dami nagpasa pa kaya kay Chico ng pahapon ng mga papel. Kasi pag sila no tribe o isang pangkat, lagi yung tumutukoy sa systematized organization. At sa isang systematized organization, walang puwang o there's no room for inequality. Lumang tradisyon na medyo nawala ng Second World War, o doon kwento na nangyayari pa rin, yung tradisyon ng headhunting, no? At yun yung inaalay, especially kung ang pinatay ay isang leader. Hindi ang alay, hindi yung ulo, hindi katangian ng leader na pinatay. So yung sa ating tagalabas, matitingnan na ulo ng tao, pero sa kanila, inaalay na yung galing ng leader ng kalaban. Remember, when they maka, hindi para sa sarili mo, hindi para sa iyong barangay, para sa iyong tribo. That is why when they go out to war, may ritual yun. Na sa isang mandirigma, alam niyang paring hindi na siya bumalik. Pero sa kanyang pag-alis, dala-dala niya yung kaluluwa, espiritu ng kanyang barangay. Hindi siya nakikipaglaban mag-isa, nakikipaglaban siya para sa kanyang mga kababayan. So pag bumabalik siya, yung rejoicing o yung pagkakaroon ng mga selebrasyon, hindi dahil sa kanya. Ang selebrasyon ay, nagtugumpay tayo. Yung pagkuha ng pagkain na hindi lang pang sarili, kundi ang iniisip palagi ay pagkuha ng pagkain para sa pangkat. So pangkatan palagi. At palagi nangunguna dito yung leader mismo. So paano nawawalan kapangyarihan ng isang leader ng tribo? Kapag nagsalita ka at hindi na nakikinig, at may isang leader nagsalita at doon sila makikinig. Ikaw sensitibo ka dapat. Ang sinasabi lang sa'yo, hindi ka na pinagtitiwalaan at wala ka ng kapangyarihan. Therefore, the power comes from the people. Bagamat hindi katulad sa atin yung demokrasya na may eleksyon, sila hindi. Paparandam nila sa'yo. Kapag sabihing sophisticated ka, cultured ka, baka ang kaniwalaan ng tao na elitista ka, and therefore, hindi ka grounded sa katotohanan. Gaano man ka-moderno ang Ateneo, gaano man ka-advance ang kanyang kaalaman, gaano man ka-sophisticado ang kultura ng Ateneo, hindi mo mawawala sa kanya ang mga karanasang ito at lalabas at susulpot yan. Parang damo na kahit sabihin mo sa gitna ng simento, pag may siwang yun, kung minsan may mga lumalabas, umuusbong na damo. Yung pagkipagkapwa, maliwanag sa mga barangay o sa mga tribo
na nandito tayo para sa ating lahat. Walang sense of individuality. Okay? So, ibig sabihin, kada galaw mo, salita mo at ginagawa mo ay palagi naglalarawan kung anong klaseng barangay o tribo ka nang galing.